Hello, what's up mga ka-DJK? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon meron tayo itong Honda, ano kaya? CB, no? Honda CB125. Ayan si Sir. Sir, kamay tayo, Sir, sa mga viewers natin. Ang problema ng motor na Sir ay napundi lahat ng kanyang ilaw, yung kanyang signal light, tsaka yung kanyang headlight. Ngayon, napaklas ko na yan, mga ka-DJK. Pero bago ang lahat mga ka-DJK, huwag mo sana kalimutan, pindutin ang ating notification bell para lagi kayong update sa aking mga panibagong mga vlog. Ayan mga DJK, tuturuan kayo kung paano mag-troubleshoot ng Honda CB. Well, kapag dito ay napundi yung kanyang mga ilaw. Ayan, napakas ko na. Tapos, dito tayo. Mga viewers. Oh, come on! Kailangan natin slide kapag nag-troubleshoot tayo. Siyempre, nag-troubleshoot tayo, kailangan natin ay check natin yung ating galing sa ating stator coil. Dalawa lang yan, stator coil, yung charger niya, saka yung lighting, saka yung kanyang charger, yung kanyang rectifier. Ngayon, dito, tingnan natin dito sa kanyang regulator. Ito yung papunta sa regulator, dahil sa ating stator coil, ayan. Ang problema nito mga ka-DJK, ayan, ito, ang problema ng motor na Sir, ayan. Bali, yan, napansin nyo, nasunog yung kanyang socket. Oh no! Yan, dalawa na yan. Ito yung papunta sa ating regulator. Ito yung galing sa ating stator coil. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman kung sira yung regulator o yung kanyang stator coil. Ayan. Ngayon, kailangan natin ng test light. Siyempre, gagawin ko muna, paklasin ko muna to kasi nasunog. Para may test light natin yan. Kita nyo, nasunog na. Tapos sir, i-directa na natin sir, no? I-directa na lang natin to. Kasi nasunog na rin naman eh. Okay lang. Okay lang. Kasi sobrang init sir, kaya nasunog siya. Ayan. Tuturo ko sa inyo mga ka-DJK kung paano ba mag-troubleshoot ng ating stator coil. Kung sira ba yung kanyang charger o yung kanyang lighting. Ngayon, siyempre kailangan ng test light. Ayan yung test light natin. Ilagay natin sa ground. Tapos, check natin kung umilaw ba yung ating test light. Ayan, umilaw siya, good. Ngayon ang gagawin ko lang, itong dulo natin test light, ididikit lang natin dito sa kulay dilaw din. Kasi dalawa lang naman yan, charger, tsaka yung kanyang lightning, kahit sana naman dyan. Ngayon, kick-starter ko, dapat yan hindi siya ilaw mga DJK kapag kick-starter natin. Unahin ko muna yung isa. Kahit hindi nakasusi yan. Okay. Okay, isa pa. Good, hindi siya umilaw. Tapos, pangalawa, kick-starter natin. Okay, good. Hindi siya umilaw. Ilaw lang yan mga ka-DJK kapag dinikit natin yung ating ground. Tapos, dinilagay natin yung isa sa dulo ng ating dilaw din. Kick-starter natin, dapat ilaw yan. Ibig sabihin, good yung ating stator coil at yung charger at yung lightning. Ang problema nito baka yung kanya regulator ay may problema. Dito na tayo magpupunta. Ngayon ang gagawin ko kasi nasunog na rin naman, gagawin ko ay rekta ko lang muna yung ating wire. I-rekta ko na lang yan. Try natin. Kasi nasunog na. Okay. Kaya napansin nyo, sunog na sunog. Kaya tanggalin na lang natin yan. Sobrang init po, kaya nasunog. Yan, nabutas na. Okay, tanggalin na natin to. Siyempre, tanggalin natin yan kasi sunog na. Ayan. Ayan, sunog-sunog na siya. Ayan. Yung isa nito mga ka-DJK, ito yung ating sa neutral ng ating motor. Dapat kinakabit din yan. Ngayon, ang gagawin natin, kasi nasunog na rin yan, tanggalin na natin ito. Socket. Okay.
Medyo nilgin na. Okay, tanggalin muna natin. Tingnan mo mabuti na eh. Ito ka, gitna. Sir. Tanggal lang. Yan. Okay. Yan. Tapos ito. Siyempre kapos na. Kabot. Ayan, okay na yan. Gawin lang natin. Idugtong lang natin. Yan. Dito. Balatan na natin ang one. Check natin kung sira mo yung kanyang regulator. Tapos ito. Ginagawa mo! Dugtong natin. Tayo natin dugtong. Yan. Kapit ka na. Ako may nabakay na nga sa akin. No? Tanggal lang. Okay, huwag lang natin putulin muna. Try lang muna natin. Huwag natin putulin. So, okay ba o hindi? Okay, tapos balik na natin to. Yung mga nakasaksak. Yan, siyempre balik natin yung kanyang pulser. Okay, yan. Kumaya na to sa charger niya. Ayan, okay na yan. Ngayon, test light natin kung okay ba. Dapat mga ka-DJK, okay, ito yung ating slide. Gamitin natin, ilagay na sa ground. Dapat hindi siya mapunde kapag tineslight natin to. Pag umaandar siya, pag revolution natin, try natin kung revolution. Tapos dapat hindi niya mapunde yung kanyang ating test light. Papandarin ko mga ka-DJK. Pag napunde, ibig sabihin, may sira yung ating regulator. Okay. Siyempre, sasayang mo natin. Okay. Sasayang natin. Ayan, umahan ka na. Ngayon, iti-slide ko. Yung isa. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo, sobrang liwanag siya. Pag ganyan, pag i-revolution natin yan, dapat hindi siya mapundi. Pangalawa, yung isa naman. Dapat hindi rin siya mapundi.
Ibig sabihin mga ka-DJK, kaya lang napundo yung mga ilaw ni Sir. Kasi nagdumikit yung ating socket. Yung dalawa na yan. Sobrang init ng kanyang socket. Ito. Nag-short circuit yung ating ilaw. Kaya nagkapundi-pundi yung kanyang mga ilaw. Ngayon, sinay naman natin. Hindi naman siya napundi. Kaya okay naman at hindi sira yung kanisa. Okay. Isa pa. Okay. At pwede natin lagyan ng ilaw yan. Okay. Sir. Okay na, sir. At hindi sira ang yung regulator. Ayos, Junel, oh. Ginagawa mo. Kali, kailangan natin sir ng electrical tape na lang. Balutan natin yon. Tapos, patay mo na yan naman, para hindi mag-short circuit. Meanwhile. Ayan mga DJK, ang gagawin lang namin, putulin na lang namin to. Sabi ni sir, putulin na lang. Tsaka dugtungan lang natin ng wire. Yung dapat yung makapal na wire mga DJK. Huwag yung manipis kasi baka hindi kayanin ng wire. Kaya ito, okay to. Bali, ikakating na lang natin yan. Tsaka dugtong. Okay. Saka pala mga DJK, paano pa natin nasabi na dito yung may sira niya? O hindi yung iba na may mga short circuit yung ating motor. Kunwari, dumikit sa ground. Bakit ba hindi ganon? Kasi malalaman natin yon mga DJK kung may mga ganong na sitwasyon. Dapat dito sa fuse, mapapansin natin, tatanggalin lang natin ito. Tapos, ididikit lang natin yan dito. Ayan. Mapapansin natin yan. Pag dinikit natin yan, mag-spark yan. Automatic yan mag-spark. Tsaka, maaaring maputol yung kanyang fuse o may yung spark dito. Ito, good. Hindi naman siya nag-spark. Ibig sabihin, walang short circuit na mga wire. Yun lang mga DJK. Bakasin natin. Break na dito. Trivia ni Montane. Gunggong! Tapos to, katay ko naman sa kasi wala na ito. Iinit na naman ito ulit pag binalik natin. Okay, yan. Pagdugtog ko lang mga DJK at balikan ko kayo. Mga problema ang bayo na wala. Pag mga battery operated, okay lang yan kahit magkapalitan. Pag yung hindi, yung puti tsaka dilaw, yung charger tsaka yung kanya. Okay lang. Ibig sabihin nito, pag mga ganito, dalawang dilaw, battery operated yung motor. Andar yung motor mo kahit walang regulator, pero hindi siya mag-charge. Andar siya kahit walang battery. Pag sira to at walang battery, para silang dalawa sira, hindi siya andar. Ayan, okay na mga DJK at okay lang yan kahit magkabaliktaran kasi battery operated yung ating motor. Ngayon, balutan na natin yan ng electrical tape. Okay, nabalutan natin ng electrical tape. Ngayon, okay na yan, balutan na natin ulit at i-balik na natin sa dating piesto niya. Okay, siyempre balutan na natin yan para okay na. Siyempre, para malinis tingnan. Bakit takot mo? Okay. Tapos, kaya yun, nasunog yung ating mga ilaw kasi yung ground ng ating neutral, ayan,
dumikit yung ating positive ng ating charger tsaka yung ating lightning. Ngayon, okay naman siya. Nag-iisa na naman siya, kaya okay na yan. Hindi na siya dinikit. Ayan. So, paano nyo binaklas? Ganyan nyo din ibalik. Tapos, balutan natin ang nandito na yung tickle tape. So, yung tape. Ayan. Tapos na, pre? Ayan mga DJK, at okay na, nakabit na natin lahat. Ngayon, nabalik na lang natin yung kanyang tangke tsaka yung mga cover. Palitan na rin natin yung mga ilaw niya. Kaya balikan ko kayo mamaya mga DJK, at okay na yan. Ayan mga DJK, try natin dito sa ating battery kung okay na ba. Play natin, play, ang galing pala. Test light natin, at i-revolution. Good. Isa. Good. Okay na yan. Lagyan natin na ng mga ilaw. Okay. Ayan mga DJK, at okay na. Nakabit na natin yung kanyang cover. At yung kanyang tangke. Na-break na rin natin. Napalitan na rin natin ng headlight. Saka dim light. Saka dun sa tail light. Pinalitan na rin natin. Ayan. Sir, okay na dyan sir? Ayan, try mo nga sir. Try mo nga. Okay, hit po natin. Saka buksan natin ng ilaw. Buksan ng ilaw. Okay, good. Umilaw na rin yung kanyang headlight. Ayan to. Good. Sa likod. Ayan, okay na. Ngayon, apply natin yung pandarin sir. Pandarin natin sir kung andar. Ayan, revolution natin sir kung hindi pa pupunde. Okay, at hindi na napunde yung kanyang headlight saka yung mga ilaw ng mga DJK. Signal light, try natin. Good. Good. Kabila. Okay, umilaw na rin. Kabila. Parehas. At parehas na, okay na lahat. Okay na yan mga DJK. Okay na yung motor na sir. Sir, okay na sir? Okay na daw, sabi na sir. Yan mga DJK, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano ba mag troubleshoot ng Honda CB125 kapag ito ay napundi lahat ng mga ilaw niya. At kung ano ba ang dapat nating bilhin, kung bibili ba tayo ng pyesa, mas mahalaga, i-troubleshoot muna natin bago tayo magpalit ng pyesa. Okay na? At comments lang kayo at share, likes ng aking video kung may mga tanong kayo mga DJK. Kaya nasunod ulit yung mga vlog ko. Kaya bye-bye! Sir, okay na sir? Okay na daw. Okay. Okay.